ma'am! At today nga ay may bago tayong interviewin, yung kaibigan ko sa Dubai, si Pearl. Siya yung guest natin for today at mag-share siya kung ano ang naging experience niya at kung bakit siya nag-decide na maging OFW. At kaya tara, samahan niyo ako. At sana panoorin niyo hanggang dulo. Salamat! Record, tapos send mo na lang sa email ko. Bigay ko sa yung email ko, ha? Okay, Ready ka na? Mapupunta lang siya sa downloads, no? Ganon? Yeah. Sige, kasi parang 1 hour lang ata ito. Sige. Zoom. May ano ka? May work ka? Oo, naka-break lang. Ay, Friday man. Kumain lang ng mabilisan. Taray. Siya. Ready na. Mabilis lang to. Sige. Sige, walang iyakan Okay. ha. Walang iyakan. Di ka pwede umiyak. Sige. Game na. Okay. Question is, di ba first time mo mag-abroad, di ba? Yes. Or hindi? First Okay. time. Anong naging reason mo? Bakit ka nag-decide na mag-abroad? Naku, marami. Maraming rason. Like what? Pero na-share ko na naman before sa'yo to. Oo. Aside sa relationship with my ex, syempre, isa na din yung family, like yung father ko. Kasi si Papa, siguro mga 20 years plus na siya nag-abroad. So, Saudi, nag-Brunei siya. Then yung last kasi, Africa. So, Okay. 2015, I think, sumabog yung Ebola virus. That Okay. time. So, yun din yung isa sa reason na kailangan na mag-relax na lang siya, mag-retire na siya, ako na naman yung mag-abroad. At the same time, syempre, sa dami nang nangyari na physical abuse sa partner ko, and siguro kung hindi ako aalis sa Pilipinas, baka mamamatay talaga. Okay. So, isa din yan sa reason kung bakit ako nag-decide. Kasi ang mangyayari is, balikan, hiwalay. So, yun na talaga yung pinaka-decision ko na kailangan ko nang umalis para talaga mag-move on na ako. Oo. So, parang naging escape mo siya. Escaping ground mo na maging Yes, kaya OFW. kayo yung may mga problem sa mga ex dyan. Oo. Naku, ito talaga yung pinaka-the best. And ang dami kong suicidal, everything. Pero nung dumating ako dito, alam mo yan, 1 month lang, move on na. Di ba? Nabuo ka sa yung mga heartbroken dyan. Oo. Pero nung dumating ka sa Dubai, di ba sa Dubai ka, anong naging struggle mo? Kasi first time mo malayo, tapos may anak ka, di ba? So, ano naging struggle mo nung dumating ka sa Dubai? In terms of work, wala. Kasi even though visit yung intake ko, may work na kasi naghihintay sa akin. So, isa yun sa pinaka-lucky. Kasi yung iba Visit nahihirapan. ka rin ba? Oo. Visit visa ka din? Yes, visit. Okay. Oo. So, from Philippines, duman ako Singapore. And then Singapore. Pero dito, syempre, work agad. And yung pinakaunang bahay is ikaw yon. Doon ako nakatira sa'yo, di ba? So, so hindi ako ang daming nangyari doon, di ba? Hindi ako nahirapan sa work, hindi ako nahirapan sa kasama sa bahay, sa pagkain. Hindi. Nahirapan ako dahil, syempre, yung situation sa Philippines, nung nalaman ng partner ko na wala na ako sa Pilipinas, kinikidnap niya yung mga anak ko, kinukuha niya without na consent ko. Yung siya, dumidirekta na siya sa family ko, like, basta maraming nakakatakot na bagay. So yun yung, parang yung isip ko, baka kailangan ko umuwi. Kasi pag hindi ako umuwi, nakaka-receive ako ng message na, ito yung mangyayari sa family mo, ito yung gagawin ko sa mga bata, hindi mo makikita. Yun yung pinaka nag-struggle ako dito. In which nakapag-move forward din naman sa ng Panginoon. Nawala na din naman yun after few. So yun lang talaga. Sa family lang, back sa Philippines. Tsaka sa mga So na-stress ka dahil doon? Dahil dun sa kasi aside sa mga final ko na case, yung brother ko, yung father ko, nag-file na rin sila ng separate case kasi nga dahil nga doon sa ginagawa ng ex-partner.
No, ex mo, Yun oo. lang talaga yun, nahirapan ako ng sobra. Iyak ako for 3 months. Yun lang yung magulo sa buhay ko yun. Mm, oo. Pero, apart from sa nakatakas ka dun sa mapait mong karanasan sa Para, ex mo, ano yung ah, naging, somehow naging positive na nangyari nung lumipat nung nag-abroad ka? Kung meron man. yun, For sure number one, meron. yung, oo. So, number one, yung positive, is syempre para sa sarili ko. Kasi I was Mm, expecting na parang yung time na nasa Philippines ako is baka oo. mamatay ako, hindi ako makasurvive. Pero nung dumating Mm, ako dito, iba. Kasi nung mm. dumating ako dito, naging focus ako sa sarili ko. Isa lang yung Okay. naging goal ko na magtrabaho ako para makapagpadala ako sa Pilipinas. Para lang para Mm, sa mga anak ko. Yun lang kasi hindi naman ako nag-ask ng ng support financially sa ex ko or sa mm. kahit na sino. So mag-isa lang talaga ako sa laban na to. So yun lang yung naging ano ko sa yung income ko dito na mas malaki compared naman talaga sa Pilipinas. Sa Pilipinas, May oo. papadala ko, mapapaaral ko yung mga anak ko, mapapakain ko maayos, yun lang. Mm. Um, 'Di ba nandiyan ka nung pandemic? So hindi Yes. ka nakauwi. Paano mo na-survive yung pandemic? Knowing na hindi ka makakauwi, knowing na hindi mo alam yung nangyayari sa pamilya mo, tas lahat 'di Mm. ba natakot doon during yung pandemic Yes. time. So paano mo siya Oo. na-handle? Siyempre, yung pinaka-last na uwi ko was 2019. So ano na Okay, ang ngayon? tagal na. Yes. So sa Mm. November, hopefully makauwi na. Wow! Right, right. Yay! Oo, so, Na-excite ako sa pag-uwi mo. oo, syempre, Mm. kasi di ba alam mo naman, before, 2 weeks lang ako nananatili sa Philippines. So this is Oo. my first time na mag-isang buwan ako talaga. And Wow! yes, so isang buwan, so talagang masaya siya. Mm. After 5 years, makakapag-vacation ako. So, yun ang mahirap, syempre, nawalan ako ng trabaho. Nagtanggalan kasi din, no? Nag-close mismo yung Oo. company, hindi nagtanggalan, Ah, nawalan. So okay. formally, nag-Zoom call yung company, yung may-ari, lahat kami nawalan ng trabaho. After that, yun yung kasi yung pinakamatagal ko from nung dumating ako dito hanggang nung nag-pandemic. And Mm. then, 3 company ang dinaanan ko na hindi ako binisahan. Okay. Oo, oo. Nakwento So, mo nga. Oo. visit ako, and then, maraming company na hindi nagpapasahod. Alam mo yan dito sa UK. Mm, mm. Diba? So, napunta Oo. ako sa mga companies na grabe yung struggle. And nakasurvive lang ako, naging okay lang yung situation ng 2022 hanggang ngayon. Okay. So, So, so yun yung nung time na, pinaka-struggle. oo, nung time na hindi ka sumusweldo, ano nangyari? Paano ka nakasurvive? May mga kaibigan ako. Yun, Thank no? you sa Yun mga talaga. kaibigan, mga totoong kaibigan. Alam Yun mo yung mga talaga. hindi mo expected. And ikaw at saka si Pearl yung dalawa na talagang dito ka na sa UK, punta ka na dito. Oo. Yung mga ganun mga Oo. pagpupush. Pero syempre, marami akong kinoconsider kasi yun nga, di ba, nawalan ako ng trabaho, wala akong Mm. income. So dito, pumasok yung kailangan ko ng makipag-connect sa relative. So, kinontak ko Okay. yung mga kailangan kong i-contact para Oo. manghiram ako ng pera. Alam mo, for the first time, hindi ko Mm. talaga, first time Oo, sa no? buhay ko lang hiram ako. Oo. So, salamat kay Laureen. Okay, yung oo, sa uncle ko, kapatid ng papa ko nasa US, yung kapatid ng ex ko na nasa US. Sila yung bumuhay sa akin noong time na yun. And syempre, yung mga kapatid ko, kasi ah, parang pinaka-last resort na kontakin ko yung mga kapatid ko. Pero sobrang Mm. support nila sa mga anak ko, syempre, kasi sila yung nandun sa Philippines. So, Oo. yun lang, moral support sa family, sa kapatid, yun lang talaga. Tsaka mga Okay. kaibigan. Pero given a chance, for example, wala kang issue sa ex mo or anything. Last question na to. Ah. Alam ko may work ka pa. Hindi. Oo. Pip, since na naranasan mo na mamuhay sa ibang bansa, pipiliin mo ba na mangibang bansa or magstay na lang sa Pilipinas? Sahod-wise, yung security-wise. Kasi sa Dubai, super secure tayo eh, diba?
Yes. So, alam mo, iyan yung mga palaging nasa sa isip natin, right? Lalo na ako, kasi malayo talaga yung mga anak ko. Parang ang aga nilang naging independent. Kasi ngayon, at their age, nakatira sila sa bahay na sila lang tatlo. So they need to manage Okay. everything, pagkain, baon, schooling. Walang nagtuturo sa kanila. So very independent yung mga anak ko. Siyempre, yun yung isa na gusto ko talagang mag-abroad with them. Pero di ba yung sabi ko sa iyo kasi mag-18 na yung eldest ko, mahirap na din na mag-abroad ako tapos hindi ko naman madadala sila. Oo. Something like that. Kung meron lang sanang tamang support, not only me, like merong iba na pwedeng mag-support sa akin, syempre yung mga partner, uuwi ako ng Pilipinas, syempre. Pero sa situation ko as a single mother, as in ako lang talaga, parang isa-sacrifice ko na lang na malayo sa kanila para lang mabigyan sila ng magandang Oo. buhay. Ganun Kasi eh. marami na akong mga kakilala na inuna nila yung mga anak nila, which is again, iba-iba yung reason natin. Umuwi sila ng Philippines, kasama nila yung mga anak nila, pero walang-wala sila, walang support. Alam mo yun? So sa akin, mas pinili ko, kahit man ako malayo sa kanila, at least meron silang support sa akin. And Oo. continuous naman yung communication namin, yung sa video call or sa messenger. Daily talaga kinakausap ko yung mga anak ko. So I'm planning, syempre, in the future, madala ko din sila dito. Sana, no? So, Oo. Baka mauna yung pangalan mo since mag-18 na siya. oo, Kunin mo so na dyan. hopefully, yes. So yun lang siguro, no, kung financially stable lang, naku, baka every month ako umuwi ng Pilipinas kahit. Actually, mahirap kasi 'di ba nung time na umuwi kami, Hmm. 'di ba? Sa akala ko okay na, syempre nakaipon tayo, ganito, ganyan. Akala ko Hmm. kaya i-sustain. Parang hindi nga kami nagtagal ng 1 taon, 'di ba? Na Oo, parang mahirap nag-struggle umuwi. talaga. Oo, Oo, kasi struggle. siyempre marami akong mga kaibigan na nagtatanong din ako, so okay kaya na umuwi ako or something like that. Sabi, naku, wag kang umuwi dito, naku kami ganito, Oo. swerte ka na dyan, na dyan ka na lang, yung mga anak mo, Mm. maintindihan nila kung bakit ka na malayo, alam nila kung bakit ka nandyan. So, kaya nag-stay talaga ako kahit sobrang hirap na malayo sa Sacrifice talaga siya. sacrifice Kasi, talaga yung distance, yung presence ko. mm, Pero pinapakita ko pa rin sa kanila in my own way, papaano, like, yung call, yun. mm, Lahat naman ng oo. communication ginagawa talaga para nandun Yun pa rin naman ako. yung, yun naman yung importante. So, ayun lang. Okay na. So, walang iyakan. Oh, Sabi ko sa'yo, hindi hindi ako tayo umiyak. iiyak. Yes. Oo, pero feeling ko Oo. malapit ka na. Yung mata mo nag-aano na. Uy, naku, dapat pumili ka ng mga itatanong. Okay naman. Nakapag-move on, ano. Pinili ko talaga yun. Parang, okay, ano ba yung itatanong ko na hindi iiyak? Oo, kasi sinabihan na kita, pag yan, na umiyak ako. Anyway, Thank you so yun much. lang. Oo. Good, ano ka dyan? Ingat kayo dyan. Regards kay Bex. Susunod natin si Bex. I-ano Oh, mo siya. yeah. Sige, Mas sige, maraming sige. kwento yon. Hindi ko Oo. pa siya na-message. Oo, Mas iba naman maraming yung sa kwento yon. kanya. Oo, iba naman yung sa kanya. Oo. Iba naman yung makaka-relate sa kanyang buhay. Yes, madaming makaka-relate sa kanya. Oo. Sige, Thank you, bye-bye. Joyce. Ingat. Okay, ingat, Bye. ingat.